Isang magandang hapon pong muli dito sa daily Facebook live natin dito sa Rema Fields at welcome pong muli sa bawat isa po sa atin. So, bago po ako mag-start ng panibago nating topic for this week, may tanong po muna ako sa bawat isa sa atin. So, sino po dito yung mahilig magtanim? Either gulay man yan or any kind ng halaman. So, sa mga mahilig magtanim, sure ako, iba-iba yung ginagawa nating paraan para yung mga tinatanim nating halaman ay lumago o sabihin natin mas lalo pang dumami. Sa iba, naglalagay sila ng fertilizer or kung ano pa man. Naalala ko noon, nung nasa Dingalan kami, ni-required noon na bawat bahay may tanim ng gulay. So, may kasama po ako noon dahil meron siyang green thumb na tinatawag o yung mahilig siyang magtanim, napuri yung yung gulayan niya. So, ang ginagawa nitong kasama ko pong worker, binabantayan niya kapag may uod na kakain dun sa tanim niya at nilalagyan ng fertilizer. Yung iba niyang halaman, itatago niya sa hindi masyadong nasisinagan ng araw para hindi madaling malanta. So, pati yung time ng pagdidilig talagang organized. So, kumbaga, sa kagustuhan niya na lalo pang lumago o yumaman yung mga tanim niya, may mga bagay na ginagawa siyang paraan. At kung sa mga pananim, tayong mga tao may ginagawang paraan para mas lumago ito, sa atin bilang mga Kristiyano ay may mga hakbang na dapat nating gawin. At for this week, ang topic po natin ay 5 hakbang tungo sa paglago bilang Kristiyano. At ang pinakauna nga po dyan ay magbasa ng Bible araw-araw. So siguro maring isipin natin na ito yung basic na kailangang gawin ng isang Kristiyano. And yet, kahit ito ay basic na dapat natin gawin, minsan na isasantabi natin. Ngayon dito po, buksan natin sa Matthew chapter 4, verse 4. Yan, sundan niyo po ako kung kayo po yung may hawak na Bible. Ito po yung time na ang Panginoong Hesus ay tinukso siya ng dyablo. At ang sinabi nga po niya dito, nung time, at simulan ko po dito sa verse 3. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At mapapansin po natin, dito, ang Panginoong Hesus, may kinote siya na verse. At actually, ito yung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. So, sa Old Testament, balikan ko lang po sandali, kung saan kinuha ng Panginoong Hesus yung verse na yun. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya, at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So, nung time ng Old Testament, ito po'y binanggit sa kanila ni Moises bilang paalala po sa mga Israelita kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila, ng ginawa ni Yahweh sa kanila. Nung time na sila ay nagkaroon ng kagutuman, pero actually, every day for 40 years, sila ay pinakain ng Diyos ng mana. At ang sabi nga doon, sila ay pinagkumbaba para iparealize doon sa mga Israelite na hindi lang yung tinapay na kakainin mo ang mahalaga sa lahat, kundi may mas lalo pang importante. Kundi ano yung sabi niya? Yung lumalabas sa bibig ng Diyos. At mismo po, ang Panginoong Hesus, nung time na ginamit niya yung verse na ito, nung time na tinukso siya ng dyablo, ito mismo yung ginamit niya. At bakit nga po ba mapapalago tayo ng pagbabasa ng Biblia? Yan, kagaya po ng Panginoong Hesus, nung time na nandito siya, nagkatawang tao siya dito sa lupa. 40 days and 40 nights, nag-fasting siya. So, dahil siya ay tao nung time na yon dito sa lupa, yung gutom na yun ay naranasan niya, ramdam niya. Kaya nga tinukso siya ng dyablo. Sabi, gawin mo nga, tinapay itong bato na to. Kahit damang-dama niya yung gutom na yun, pero sinabi ng Panginoong Hesus na,
Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Na kung bilang tao, nung time na yun si Jesus, yun ang ginamit niya na panlaban sa dyablo, tayo din pong mga Kristiyano bilang tao, ito din yung pwede nating panlaban kapag tayo po ay inaatake ng kaaway. At alam niyo po, ang nagagawa ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, through His Word, ang Diyos ay nangungusap po sa atin. Alam niyo po, bawat isa sa atin kailangan natin makuha ano ba ang sinasabi ng Diyos sa specific na situation na kinalalagyan mo. At this very moment, ano ba ang ini-impress sa'yo ng Diyos ngayon? At alam niyo po, may mga tao na naghihintay sila ng kasagutan, naghihintay sila ng kalinawan kung ano ba ang dapat nilang gawin sa sitwasyon na meron sila. May mga tao po, sinasabi nila, Lord, magpadala ka ng anghel para sabihin sa akin kung ano yung dapat kong gawin. O kaya naman, Lord, magpadala ka ng isang kilalang propeta para i-prophesy niya sa akin kung ano ang mangyayari sa akin o anong gagawin ko sa sitwasyon ko. Pero alam niyo po, kung may mga katanungan tayo, mga bagay na hindi natin naintindihan, ang pinaka-hinihintay po ng Diyos na una nating gawin ay buklatin ang kanyang salita. Basahin natin ang Biblia. Kasi ang gagamitin ng Lord para kausapin tayo ay mismong salita niya. Hindi babaliin ng Diyos yung salita niya kapag whenever na meron siyang i-reveal sa atin. Kaya nga tayo po ay mga taga-rema. Yan, sabihin niyo po sa katabi niyo, taga-rema tayo. Bakit? Kasi nag-e-expect tayo lagi, naghihintay tayo, ano ba yung specific na sasabihin ng Diyos sa atin sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Kailangan makuha natin yung rema. Kaya nga sabi ganun, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat rema o sa bawat lumalabas sa bibig ng Diyos na kailangan makuha natin ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Amen po. At habang binabasa natin ang salita ng Diyos, hindi lang niya sinabi na basahin mo ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Joshua 1:8, meditate it night and day. Meditation. Ano yun? Paulit-ulit mong sinasabi, paulit-ulit mong isinasaisip yung nabasa mong salita ng Diyos. At para yan ay maging buhay na salita ng Diyos, kailangan mailagay natin sa mga puso po natin. At alam niyo po, kapag nakuha natin ang rema, alam niyo po may panibagong lakas na ibinibigay ito sa atin. Alam niyo po, last week, dahil po tayo ngayon ay prayer marathon po, di ba? Yan, habang nagpe-pray po kaming ganyan, nagtatanong ko sa Lord, paano ba ito? Kasi may higit 1 taon na ako dito. So, ano ba yung dapat kong gawin, Panginoon? So, may mga katanungan ka, ganyan. At alam niyo po, habang nagpe-pray na ganyan, naalala ko po yung verse na ito, yung mismong katagang sinabi ni Caleb na sabi niya, give me this mountain. Yan, at alam niyo po sabi kong ganun, teka lang, sabi ko, naalala ko yung verse na yan, sabi kong ganyan, ito yung sinabi ni Caleb na nung time na gusto niya nang i-conquer yung lupa na ipinamana sa kanya. At nung time na binalikan ko yun, ang sabi ni Caleb, sabi niya ganun, bigay niyo sa akin yung kaburulan na yan, sabi niya, kayang-kaya ko pa na lumaban, trumabaho. Sabi niya, yung lakas ko 40 years ago, 85 years old na ako ngayon, ay same pa din, ibigay mo sa akin yung kaburulan na yan. At alam niyo po, nung binabasa ko yun, sabi ko, sabi ko, naalala ko, ito yung sinasabi na kapag ka nilagay ka dyan sa lugar na yan, hingin mo na give me this mountain, i-conquer mo. At nung naalala ko yan at binalikan kong basahin, sabi ko, oo nga pala, Lord, noon mo pa ito tinuro sa amin, na kahit saan mo man kami nilalagay mo pinapaalala mo sa amin na i-conquer namin ito. At kapag ka may nagrema sa'yo, yan. At alam niyo po, kapag ka wala tayong nabasang salita ng Diyos, ano ang ipapaalala niya sa atin? Hindi pwedeng ipaalala ng Diyos yung wala sa isipan at sa puso natin, kundi ang tanging mapapaalala ng Diyos, yung mga bagay na isa puso't na isa isip natin. Kaya nga napakahalaga po na mabasa natin ang salita ng Diyos araw-araw.
Dahil ito yung magpapalago sa atin. At going back, alam niyo po, nung naalala ko nga po yung verse na yan at nung binasa kong muli, sabi ko, oo nga pala, Lord, yung para kang na-recharge, napaalalanan ka, napalakas ka. At ang epekto ng pagbabasa po natin ng salita ng Diyos ay napapalakas niya tayo mismo. Kaya nga, dito sa binasa natin sa Matthew chapter 4, verse 4, hinalintulad po yung salita ng Diyos sa pagkain, sa tinapay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, I am the bread of life. Sa Israel, di ba, madalas po nilang kinakain ng tinapay. Yan, bakit? Kung yung katawan po natin ay kailangan nating pakainin para manumbalik yung lakas. Yan, one time, naalala ko noon, camping po noon. Yan, sabi ko, ang sakit ng ulo ko noon, ganyan, nahihilo na ako. At nung time na sabi nung kasama namin dun sa admin, tara kain muna tayo, hilong-hilo po akong ganyan. At nung pagkatapos kong kumain, alam niyo, para kang na-replenish yung lakas mo, yung parang yung sakit ng ulo mo nawala. Yung pala, kailangan mo lang kumain para manumbalik yung sigla at lakas mo. At kung yung physical nating pangangatawan ay pinapakain natin, ganun din po pagdating sa spiritual natin. Kailangan natin ng spiritual nourishment. Kailangan natin ng mga spiritual food para tayo ay lumakas. At ulitin ko po, kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos, hindi tayo lalago. Kundi, mas lalo pa tayong manghihina spiritually. Kaya nga kung ang Panginoong Hesus, Diyos na nga siya, ginamit niya pa rin na panlaban ng salita. Ganon din sa ating mga Kristiyano. Ganon din po yung magiging weapon natin para labanan yung mga atake ng kaaway sa atin. At every time na napagtatagumpayan natin ang gawa ng kaaway, ang pakikialam niya sa buhay natin, at ginagamit natin ang salita ng Diyos, nare-realize mo na lang kung before, yan, kung babalikan natin nung una tayong na born again, maaaring maisip natin, bakit kaya noon yung mga problema ko hindi naman ganun kahirap, pero ngayon bakit parang pagrabe ng pagrabe yung problema ko? Kasi the more na nagiging rooted tayo sa salita ng Diyos, ang dating ng problema sa atin ay lumalaki. Pero, mas lalo mong napagtatagumpayan as you stand on the Word. Amen? Okay, at ang sabi nga po dito, kung si Jesus nagawa niyang ipanlaban ang salita ng Diyos, kung papansinin nga po natin sa armor of God, ang sword of the Spirit o ang salita ng Diyos, ito yung pinaka-offensive weapon natin. Yan, ito lang yung pang-opensiba mo, yung alin? Yung salita ng Diyos. Kaya kapag ang kaaway, bumulong sa atin At dahil lang sa punong-puno tayo ng salita ng Diyos, kapag may binulong ang kaaway sa'yo na, hindi, kagaya ito, magka-camping, nagpe-prepare tayo ng pang-transpo natin, ng pang-campis natin, kagaya po sa amin dito, nagpe-prepare kami. Yan, isipin mo yung gastusin, ganyan. Yan, meron kaming natanong, sabi nung driver, 50,000 back and forth. Sabi ko, pupunta ba tayo ng Japan? Bakit ang mahal? 50,000. Yan, pwede kang mag-start na mabahala. Pero, yun nga, dito papasok yung salita ng Diyos na na-meditate mo, nabasa mo. Na ano ang sasabihin mo kapag ka sumasagi o bumubulong ang kaaway na, ay wala. Wala kang perang ganyan, hindi ka makapunta ng camp. Pero meron kang alam, may panlaban ka, at kapag pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos na my God shall supply all my needs according to His glorious riches on earth, alam mo na kaya i-provide ng Diyos yung pangailangan mo. Kaya nga, sa bawat aspect na pinagdadaanan natin ang pinakagusto ng Diyos ay maging malago ka. Mapagtagumpayan natin yung obstacle na kinalalagyan natin, at magagawa lang natin ito kapag ang salita ng Diyos ay patuloy nating pinanghahawakan. Alam niyo po, merong isang dating former heavyweight boxing champion, ang pangalan niya ay si George Foreman. Yan, nung bago siya pumunta po sa Africa para labanan si Muhammad Ali nung time nung 1974, bago siya magpunta po doon sa laban niya, ay meron po siyang isang kaibigan na binigyan siya ng Bible. At ang sabi nung kaibigan niya, itago mo ito para ikaw ay palarin. At ito nga pong si George Foreman, ang ginawa niya, itinago nga niya itong Bible.
sa akala niya kagaya ito nung mga lucky charm na meron siya. So, kumbaga, sinama niya yung Bible sa mga collection niya na magbibigay ng swerte sa kanya. At texting ko po yung kwento, natalo po siya. Nung natalo siya, alam niyo po, tinapon niya yung Bible kasi sa isip niya, bakit ko itatago yung Biblia na to? Wala ngang magandang nagawa to sa akin, natalo nga ako. Pero alam niyo po, na-realize niya na ang only way para magtagumpay siya ay basahin niya ang salita ng Diyos. At nung time na sinimulan niya pong basahin ang Bible, na-realize niya na hindi ito isang lucky charm lamang. Kundi na-realize niya na sa buhay niya ang Bible, ito pala ay roadmap niya. Bakit roadmap? Ito yung magiging guidance niya sa buhay niya. Ito yung makakatulong sa kanya para maging matagumpay siya. Kaya nga sabi ng Joshua 1:8, diliin mo ito araw at gabi. Sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Gusto ng Diyos maging maginhawa at matagumpay tayo. Dahilan sa salita ng Diyos na meron sa heart mo. Amen po. So kung gusto natin maging malagong Kristiyano, ay simulan po nating basahin ang salita ng Diyos. At bago ko po i-close, ikwento ko lang po ito sandali. Naalala ko nung time na yung tatay ko po ay na-stroke na siya. Yan. At nung na-stroke po siya, inuwi namin siya sa bahay. At napansin ko, ang ginagawa ng tatay ko po everyday, yan. Kasi habang nagpe-prepare ako ng breakfast niya, yung tatay ko, bubuklatin niya yung Bible namin sa bahay. Kasi po, ang tatay ko po, Methodist sila. So, bata pa lang kami, laging sinasabi nung tatay ko, magbasa ka ng Bible, hindi yung pocketbook. Ayan, kasi unbeliever pa nun eh. Basahin mo yung Bible. So, nung time na yung tatay ko po ay na-stroke, pagising niya sa umaga, makikita ko po yan magbabasa ng Bible. After niya po magbasa ng Bible, meron po siyang booklet. Actually, galing po ito kila Tito Bert noon. Ibinigay po sa amin yung yung booklet po siya na nakalagay, healing scripture. Kumbaga, compilation po siya ng mga healing promises. At after magbasa ng tatay ko po ng Bible, bubuklatin niya yung booklet na yun, yung healing scripture, at isa-isa, i-recite niya yun, babasahin niya with feelings. At hindi ko na po mabilang kung ilang beses niya gagawin yon sa loob ng isang araw kasi basta tuwing titignan ko yung tatay ko kapag wala na siyang ginagawa, yun yung bubuklatin niya, i-recite niya yun, babasahin niya ng malakas with emotion at lahat ng healing promises ng Lord, sasabihin niya isa-isa. At alam niyo po, after 1 week noon, nakapag-church po kami noon sa Taytay. That time, ang church po natin sa Taytay, yung paakyat ng hagdan, na medyo makipot. Sabi ko, paano kaya aakyat si tatay? Na-stroke siya. Sa isip kong ganyan. Hindi kaya siya mahirapan, pero alam niyo po, dahil doon sa naging buhay, yung salita ng Diyos na everyday kino-confess niya. Nalala ko, nung Sunday na nag-attend siya after ng niya may stroke, nag-testify siya noon at sabi ko, Lord, buhay talaga ang salita mo. At alam niyo, sabi sa kanya ng doktor na aabutin siya ng ilang taon bago makalakad ng maayos o lumakas. Pero alam niyo po, nung pinatignan namin siya sa PT, ang sabi ng physical therapist, no need nang ipapiti siya kasi malakas na yung mga muscle niya, kaya niya nang lumakad. Anong sikreto nun? Yung salita ng Diyos na na-meditate niya, na binasa-basa niya, kinonfess niya every time na nandun yung pagkakataon. Actually, araw-araw yun, hindi ako sure kung 3 times a day, pero lagi niyang binabanggit yun. At kung gusto natin maging matagumpay na Kristiyano, maging malagong Kristiyano, basahin po natin ang Bible araw-araw. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko po at manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po, Diyos, dahil sa kabila ng lahat, Panginoon, kami patuloy mong pinapaalalahanan na ang way para kami lumago ay basahin namin ang salita mo. At Lord, patuloy mo kaming kausapin, ano ba ng mga sitwasyon na kinalalagyan ng bawat isa sa amin. Hayaan mo ang salita mo'y magrema sa amin, maging buhay ito sa amin na mapanghawakan namin, magbigay ng kalakasan at guidance sa amin, maging roadmap sa buhay namin. At Lord, hayaan mo na mas maging matibay pa kami. Salamat nga o Diyos sa mga pangako mo na iniwan mo sa aming Panginoon. At Lord, pagpalay mo ang bawat isa na nanonood, ingatan mo saan man sila naroon. Lord, salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
So muli po, patuloy nating subaybayan ang ating mga Facebook Live everyday. At ingat po tayo at God bless sa bawat isa.